ng dalawang bata at ang Okay. dalawang nanay. Si Jolina dito ay si Florida, Okay. si Desiree dito ay si Elizabeth, at ang mga anak nila ay si Flor at si Liza. Wala tong kinalaman sa remake, direct? Or Wala. Dati kasi merong Flor de Luna, si Janice, Annalisa si Julie Vega, tapos nagkaroon sila ng pelikula nung early 80s. Wala. Yung title lang talaga na Flor de Liza ang nagkapareho. Pinaghiwalay pa namin. Dati one word yan sa pelikula. Walang kinalaman sa Yung movie, storya, no? walang kinalaman sa pelikula. Ayun, wala daw, Rose. True story. Direct, anong nauna? Yung storya o yung casting mo? O casting yung storya? Anong nauna? Mas nauna yung pinapunta lang ako ni Ma'am Char sa taas. Sabi Tapos? niya, tsaka ni Direk Lauren Jogi. Tapos pinagkwento lang ako kung ano yung concept na meron ako. Okay. So, kinuwento ko lang, walang kahit na anong PowerPoint, basta lang. Casual conversation Oo, hindi, grupo yung board meeting eh. Ay. It's a trap. It's a trap! Doon pa lang It's a lahat. trap. Mula sa sales, sa lahat ng mga big bosses natin. Okay. Kasama si FMG at saka si Ma'am Charo. Okay. Nagkwento lang ako, approve agad. Ay, talaga? Ganon. Nabanggit mo lang direct agad kung sino yung casting mo? Wala pa. Kasi pa. kapag ganyan mga konsepto, hanggang konsepto lamang Okay. muna kayo eh. Okay. Pagkatapos, parang isang linggo lamang nangyari ang lahat. Pagkatapos na na-approve yung kwento, nagpa-approve ng himay, ng kwento, nagpa-approve ng characters and all. Walang isang linggo, nag-casting, tas nag-taping kami. Grabe. Yung para hindi naman sa sobrang pagyayabang, yung script po ni Keiko Aquino, pagka-submit ng first draft, approve ng management. Kabo. Ganon ka kami kaya ang tawag doon. Kaswerte dito sa project na to. Tapos doon tinanong lamang ako ni Direk Lauren tsaka ni Miss LT ni Linggitan, Marvin Jolina, why not? Ganun naman Sila agad po ang ako. nag-suggest. Oo, sila. Hmm. Why not? Yun agad ang sinagot ko. Siyempre naman. Ang hindi, sa akala nga nila, parang premeditated ang lahat eh. Kasi nag-post ako sa FB kung gaano ko namimiss si Jolens. Kasi napanood ko yung huli naming pelikula, yung bago siya umalis dito, yung Panaginip. Kung ikaw Kung ikaw isang panaginip. Tahasan ko naman laging sinasabi kahit na pangatlong pelikula ko lamang yon. Isa yun talaga sa pinaka-paborito kong sinulat at dinirect. So sabi ko, namimiss ko yung Jolina na, kasi wala talagang napaka-professional nito kahit sobrang sikat, sobrang sikat. Parang may umihi. Oo. Ano ba yun? Sobrang sikat, wala kang reklamong maririnig, maaga sa set, napaka-professional. So, namimiss ko yung habang ginagawa namin. Yun pala, papunta na kami doon. Tapos nagmumoro naman kami ni Marvin. So, ang ganda-ganda nung parang nakialam ang universe. Ang universe. Sa pagsasama-sama namin tatlo. Okay. Ito na, may first question tayo mula kay Manay. Siniko pa ako ni Manay. Kay muna, kay Direk. Direk, how did you decide sa title na Flor de Liza? Yung kwento po kasi talaga tungkol sa dalawang ang babae at dalawang bata na dalawang pamilya. Paano nga ba? Yung Flor de Liza kasi parang ang gandang pangalan. Pag-isa. Pang-dalawa po nung Hindi nag-isip pag-isa ko. ka ako, ang ganda-ganda. Pang-isa, Flor de Liza. Oo, maganda siya talaga. Kaya feeling ko lahat nag-match doon sa kwento, sa title, sa cast na nabuo dito. Yun po. Tsaka yung dalawang batang mahuhusay na naging mga anak-anak nila. At isa pang itanong ko sa inyo, Direk. Identified ka with comedy. Lalo na si Marvin at saka si Julina. Is this a comedy? Hindi po. May mga light moments po. Siyempre, hindi natin mawawala yun dahil Marvin Jolina, Wendy Ramos yung magkakasama, hindi natin may iwasan. Pero yung napakaseryoso ho ng kwento ng dalawang pamilya. May manaka-naka lang siguro para hindi naman sawa. Kumbaga, pero yung buong kwento ay nakasentro talaga sa drama. Alam mo ang spelling ng pahinga?
Opo, REST. Punta po ako bukas ng Amerika, Manay. Ay, talaga, Oo. direct? Bakasyon ka. Yes. O ngayon, from the Oh, two alam ko. former real and real sweethearts, kwento nyo sa amin kung paano kayo paano nyo naisip to go back to where you really belong. Kami po ba ni Marvin yan? Kumbaga naisip ba nila Manay, no? Paano? Sino who approached you first? Sige, ako naman. Siyempre ladies first. Sa akin po, ang masasabi ko lang, parang naging timing lahat perfect timing lahat. Na nag-expire na yung contract ko sa GMA, tapos binigay, in-offer to sa akin. So talagang nasa tamang oras at maganda yung timing, Manay. Parang yun yung masasabi ko lang sa lahat ng nangyari. Ang bilis lang eh. So parang ano siya talaga, destined. Parang at saka namimiss ko na rin yung mga katrabaho ko dati dito sa ABS. Kasi bago pa nagkaroon ng offer na ganito, bago pa lahat, binisita ko lang talaga yung mga friends ko sa Star Magic. Kasi tapos na yung pictorial ko, sabi ko, puntahan ko nga kung sino maabutan ko doon. Tama-tama nandun silang lahat. Tapos sumunod na doon, na-invite na ako sa Star Magic Ball. Tapos yun na po, hanggang ganito na po. Saan mo sila pinuntahan dito sa ABS? Opo, nagpunta kami, kasama ko yung anak ko, parang pinakita ko sa kanila first time nila makikita. Tapos tama-tama nandun din si Tita Mariol, si Mr. M. Pero talagang pinuntahan ko lang sila noon, binisita ko sila. Julius, pwedeng malaman who Opo. they are? Sino po yung mga Yung friends ko mga po? former Star Magic. Ano po, si Tita Mariol, si Mr. M, si Nanay Nenet, yung handler po nila John Lloyd, si Jerry Boy, et po siya, si Ate Tess, tsaka si Ate Grace. Tapos tama-tama, nung araw din po na yon, birthday ni Sir Freddy. So inakyat nila ako dito para mag-hi. Tapos nandun sila Direk Loren, nandun po lahat ng mga dati ko po talagang nakatrabaho. Si Marvin, napangatlo niya itong pinunta na studio. Hindi po ang lahat. Oo. PTV4 pa po siyang bala. Tsaka 13. Alam ko po talaga si Jolina request ako talaga. Wala pa po Parang talaga. moron to ka. Yung sabi. Wala pa po akong balak talagang pero pag makaawa po, nagsumamo. Takbo nagsumamo. Hindi, paano yun naman ho tatanggihan isang TV project na una si Jolina yung makasama niyo. Tapos si Direk Wen, na paborito kong director. Wala yata ako ibang ginagawa kundi sa'yo lang. And wala, pasasalamat lang talaga yung nararamdaman ko when they offered this project to me. I have been wanting to do a teleserye kasi namimiss ko na talaga. What was your last teleserye? And On before? TV, Iglot with Channel 7. Obsession, it was just a once a week thing with Channel 5. So hindi po talaga siya teleserye. So medyo matagal na. I've been wanting to do a soap drama. Alam ni Director niyan. Sabi ko, next year siguro pag mais-ayos na yung schedule ko, gagawa ako next year. Then, Tita Linggit called me. Asking for sabi niya, anak, anong station ka ngayon? Nililito na siya. Talaga. Sabi ko, pasign po ako sa 4. Sabi niya, wag, sa 2 ka muna. Hindi, sabi ko wala kasi medyo busy ngayon, kakatapos lang ng Moron. Medyo ang dami ko napabayaan sa negosyo. Sabi niya, kailangan tayo mag-usap. Sabi ko, sige po, next week ko pwede tayo mag-meet. Sabi niya, hindi, pwede next week. Sabi ko, bakit po? Wednesday na ngayon. Sabi niya, bukas pwede ka. Sabi ko, bukas? Ano ba bang meron to? O, sabi niya, hindi pwede next week. Kailangan tayo mag-meet bukas kasi next week kailangan ka na mag-shoot. Sabi ko, ano po ba ito? Tapos sabi niya, sige, kung nasaan ka tomorrow, I'll go to you. And I'll present the story and the character. Tignan natin kung matatanggihan niya. Yun ang tingnan. So kabado ako to meet with her kasi alam kong medyo, hindi naman imposible yung schedule, pero magiging magulo yung schedule. Then I sat down with her. Sabi ko, kaya kabahan ako Tita Linggit sa ikakwento mo. Then I fell in love with the character in the story and she told me that I might be working with Jolina. Might pa lang. Might pa lang kasi Okay. parang may inaayos pa nung panahon na yon eh. Mm. Then
Sabi ko, okay. Tapos kami ng meeting. Sabi ko, babalikan kita bukas. Medyo, isipin ko lang muna ito lahat ng sinabi mo. Kasi next week na yung shoot eh. Oo. Tapos, hindi ako nakatulog. The next day, I called her. Sabi ko, telling it, ganito po, ito yung schedule. Kung ganito po, masusunod natin ito schedule na to, ganyan. Gusto ko pong gawin. Sabi niya, sige, pagsama natin. Kasi, nangyari na lahat. Itong Ito last na. question ko. Marvin, kahapon sa The Bus, Mhm. binanggit ni Jolina na nung kayong dalawa ang magka-love team, somehow, naka-feel something siya for you. Hindi niya nga lang daw alam kung ikaw ay na ganon din. Okay, so, yan po ang mahirap eh. Ilang taon na ho ang nakakalipas. Ang tawag pa rin niya, something. Ay! Di ba ho? Hindi ko siya sigurado. Ako po sigurado. Ako yung si Mark. Pero what is it, Jolina? Mark, Talagang yes ko lang to, Mark, ha? Jolene, Mamaya ano usap talaga? tayo. You felt love for, you fell in love kay Marvin? Oo naman, dati. Inamin ko naman yun eh, na gusto ko talaga siya. Pero, Alam mo yan, ah! Ba't hindi? Oh, Alam mo yan. ikaw, Marv, in love ka rin ba talaga kay Jolens nun? imagine niyo, isang hapon, umuulan. Pumunta ako sa bahay nila. Totoo yun! Totoo yun. Nagkaaway tayo. Pumunta ako sa bahay ng Standard Sala. Oh, Tapos nandun ako sa labas umuulan. Dala akong flowers. Oy! Ayaw ko papasukin. Galing tayong airport. Naalala mo na! Galing tayong airport. may dala kang bulaklak? Galing tayong airport. Hindi ko po maalala, promise. Kasi po na-assume Mamaya ko sa anak. ipapaalala ko sa'yo. Yan ang hirap sa'yo eh. Roll VTR! May ganun pala. CCTV. Manay, you wanna add something? Kasi may alam kami rin kay Jolina kung sino rin ang isang naging ano niya. Hindi ba? Hindi ko mapapanggitin kasi hindi naman artista. Oo. Ay, okay na lang nga yun. Oo, hindi ba? Eh ngayon, so, gusto may comment lang ako. Okay, go Manay. Sige po. Jolina, Opo. napakaganda mo ngayon. You seems to be overly happy. Ay, And oo. we are all happy for you. And Thank you po. congratulations. Ay, thank you po. And we welcome you back. Dito sa Thank you. May glow pa rin Manay eh, no? Talaga. Si Jolens. Tamers. Ay, direct, when is this prime time? Mama Bear? Cynthia Jordan, ang production manager po. Yung pilot. Ito. Direct, si Mama Bear. Ipapa-management preview but we're really looking at prime time. Okay. Short and sweet ang sagot ni Mama Bear. Okay, Tamers Hardy may question. Pero pag hindi, open naman kasi yung 12 midnight pa, di ba? Baka ialisin namin yung shopping. Teka, natanong na. Kilala ko natanong na. Anyway, sa muling pagsasanib nyo ng... Sanib. Parang mga kampon kami ng kadiliman, Tita Mercy. Sa muling pagsasanib ng rap patras team na nyo. konti. Siyempre, ang sarap ng Papasok feelings, di ba? Pasok lang. Ah, yan. Dahil may Yeah, rocket thank you. musical pa kayo, di ba? Sumuhap ka na Eh, dun. natanong nga naman. Anyway, Yan. bakit hindi kayo Yes, thank nagkatuluyan you. nga noon? Anong reason? Siguro, bata pa kami noon. Feeling ko lang po parang dati pag sobra kayo nagkatuluyan parang baka Ba't marami ng mga ibang bata pa lang kakatuluyan Ngayon, na? iba na kasi yung panahon ngayon. Parang talaga nagkakatuluyan na sila. Parang yung sa amin dati, parang love-hate kami. Ni Marvin, parang ganun po. Diba? Ikaw naman, Marvin. Parang hindi. Parang hindi ganun ang nangyari. Ano yung nangyari talaga? Ganun pa, ganun. Ganun po yung nangyari. May Bata pa po. sinasabi si Ray. Masyado pa kaming bata lang. Kasi we were just 17, 18. Oo, marami pa masyadong gusto si Marvin sa iba. Nagkakagusto pa siya sa iba. Kaya, Totoo? at gusto mo magsabi ako. Go! Sige, go. Sino mga pinagselosa mo, Sige, Jolens? Total naman to eh, throwback naman na eh. Throwback. Oo. Total naman, we're grown-ups na. Tama na. Pero hindi kayo pinagbubulungan nyo eh. Binulong nyo pa. Jolens, wala ka mo Sabihin ko drop? sabihin ko na. Huwag na, matagal na naman. Throwback lang naman. Throwback na naman, tanda na Direk natin. Loren nandito. Direct Lauren! Hi, Direk! Hi, Direk! Ang aming Hindi ko alam tatay kung sa TV production. Totoo itong narinig ko, si Direk Loren daw ay napanaginipan kami.
Is that true, Direk? Napaginipan? Binangungot ako. Binangungot! Kala ko pa naman magandang panaginip. And then, dun niya nasabi, na-realize na, why not Marvin and Jolina for the Right. project? Right. Kung nakalimutan niyo na sagutin. Kaya for the fun of it lang, Jolens. Para sa kasiyahan lang. Sabihin ko na, Sa panaginip po, matagal na naman to eh. Oo, matagal na. Sabihin ko na. Wala na yan, wala na issue yan. Friends naman tayo. Sabihin ko, wag na. feeling ko after nito hindi na. Wag na daw. Hindi. Sabihin mo Isa na lang, lang naman. Hindi ka natantanan tong mga to, Jolens. Fun lang. For the fun lang. Alam Kasiyahan. dito ni Direk Lauren. O sige, wag na. O wag na lang Oh, wag daw. na ba? Pero babae siya. Si Christine, tama? Wala, marami Hermosa. po eh. Marami. Wala ka nang babanggiting pangalan, Jolene. Madami po. Madami. Meron pang, ay oo. Oo, sige. Oo, Christine Hermosa daw. Mark, is that true, Christine Hermosa? Oo nga, Christine Hermosa. Naging ano kami, naging very close kami, Christine. Oh, seryoso ng tono si Marvin ng konti na slide doon. Pero Tamers. hindi ka naman nang hinayang na hindi kayo nagkatuluyan dalawa. Lalo ngayon, daming restaurant ni ano, no? Ni Marvin. Oo. Ah, parang ano po, parang masaya ako na friends pa rin kami. Sana taba-taba mo ngayon. Masaya po ako Sana na. hindi ka nakabalik show. Hanggang ngayon, ganito kami ni Marvin. Sige, thank you. Sabi niyo lagi, bata pa kayo lang. Basta start young. When you're in love, Yeah, start young. todo ng todo. Oo. Salamat. Thank you, Tamers. Ikaw din, Direk. Ikaw din, Direk. Oh. Thank you, Tamers. Ito naman mula kay, may question tayo from Janice Navida. Hi, Jolens. Hello. Nice to see you.